Si Bianca Devins, isang teenage girl na active sa social media, ay brutal na pinaslang ng isa sa kanyang mga followers. Ngunit hindi pa ito nakontento dahil ipinost pa nito ang larawan ni Bianca online pati na rin ang video nito habang naghihingalo. Mabilis itong nag-viral at nanatili sa Instagram at iba pang platforms ng halos isang araw. Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Bianca Devins Murder Case. Ipinanganak si Bianca Michelle Devins noong October 2, 2001 sa Utica, New York. 18 years old pa lamang noon ang kanyang ina na si Kim nang ipagbuntis si Bianca, gayunpaman nagampanan nito ng mabuti ang kanyang responsibilidad bilang nanay. Makalipas ang ilang taon, nasundan ito ng kanilang pangalawang anak na si Olivia. Taong 2010 nang magsimula ang problema sa tahanan ni Bianca. Naging madalas ang pag-aaway ng kanyang ina at ama sa puntong nag-file ng domestic violence report si Kim sa asawa. Hanggang sa lumala ang mental battles ni Bianca noong 2015 nang magdesisyon ng kanyang mga magulang na maghiwalay matapos ang lampas isang dekadang pagsasama. Sobrang close ni Bianca sa kanyang ama kaya naman labis itong naapektuhan nang nilisan nitong kanilang tahanan. Mula noon ay mas napalapit pa si Bianca sa kanyang kapatid na si Olivia. Sa edad na siyam ay unti-unting lumabas ang mga senyales ng separation anxiety kay Bianca. Hanggang sa na-diagnose ito ng iba't ibang uri ng mental problems kabilang ng depression. Habang nasa middle school at high school, patuloy na nakipaglaban si Bianca sa kanyang lihim na sakit. Dinala ito ng kanyang inang si Kim sa iba't ibang espesyalista, subalit walang naging progress sa kondisyon ni Bianca. Pagtungtong ng 9th grade, kinailangan nitong lumipat ng eskwelahan sa Thomas Proctor High School na may halos 3,000 estudyante. Mas malaki ito kaysa sa dati nitong school, kaya naman nahirapan si Bianca na mag-adjust. Naging iritable ito sa mga ingay at hiyawan sa kanyang paligid. Kaya naman madalas ay ayaw nitong pumasok sa klase at kung pumasok man, maaga itong napapauwi. Noon rin ay nakaranas ito ng madalas na panic attack habang nasa school, dahilan upang dalhin ito sa specialized clinic. Dahil sa mga experience na ito ni Bianca, noong 2017, napagpasyahan ng kanyang inang si Kim na i-homeschooling na lamang ito. At doon na nagsimula ang pagbubukas ng mundo ng internet para kay Bianca. Dahil halos buong araw na nasa bahay lamang, napadalas ang pag-online ni Bianca. Gumawa ito ng iba't ibang profile accounts sa iba't ibang platforms. Sa bawat isa ay lumika ito ng magkakaibang persona at doon ay mas malayang na-i-express ni Bianca ang kanyang sarili. Inilalarawan si Bianca bilang e-girl. Maihahalin tulad ito sa year 2000 emo and gothic trend. Dahil sa kanyang edgy at interesting style, unti-unti itong nakahakot ng followers. Subalit higit itong naging popular sa isang specific community, ang 4chan. Ang 4chan ay isang image and message board website kung saan anonymous ang mga users. Kilala ito sa pagiging toxic community at pagkakaroon ng mga mapanganib na content. Noon ay pakiramdam ni Bianca na nahanap nito ang kanyang sarili sa online world habang gumuguho ang kanyang mundo sa realidad. Taong 2018 nang opisyal na ma-diagnose si Bianca ng borderline personality disorder at post-traumatic stress disorder. Kasabay nito, lumipat ito sa institute sa isang residential placement facility. Para kay Bianca, ito ang pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Natagpuan nito roon ang isang counselor na higit na nakatulong sa kanya na maunawaan ang kanyang sarili pati na rin ang mga taong kasama nito. Dahil dito, malaki ang naging pagbabago sa kalagayang mental ni Bianca. February 2019 nang bumalik itong muli sa kanilang tahanan at maging sa dati nitong eskwelahan. Nagawa rin ni Bianca ang makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Plano nitong umattend ng kolehiyo sa local Mohawk Community College, 15 minutes lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Balak ni Bianca na mag-major sa psychology upang makatulong sa kapwa nito na dumaranas ng mga problema sa pag-iisip. Mula sa kanyang mga pinagdaanan at napagtagumpay ang mental battle, nais ni Bianca na maging daan para sa mga taong dumaranas ng parehong sitwasyon. Batid nito na kung nakaya niyang malampasan ng mga pagsubok, magagawa rin ito ng iba.
Samantala, unti-unti ring napapansin ang mga art ni Bianca online at ilang legit agency ang lumapit rito upang kuhanin itong modelo. Mga bagay na nakapagbigay ng kumpiyansa at tiwala kay Bianca sa kanyang sarili. Noon ay ramdam ni Bianca na unti-unting umaayos ang takbo ng lahat sa kanyang buhay. Excited ito at positibo para sa kanyang hinaharap. Kasabay nito, mas dumami ang fans ni Bianca online na panayang puri at paghanga sa kanyang mga larawan at videos. Karamihan sa mga ito ay nais makipagtagpo at makilala ng personal si Bianca, subalit wala itong interes. Hanggang sa noong spring ng 2019, nakilala nito ang isang lalaki sa Instagram, ang 21 years old na si Brandon Clark. Si Brandon ay nagtatrabaho noon bilang Lyft driver mula sa Syracuse area. Halos 1 oras lamang ang layo mula sa Utica. Una itong nag-message kay Bianca at gaya nito, si Brandon ay dumaranas rin ng parehong mental struggle. Dahil dito, madaling nabuo ang malalim na koneksyon ng bawat isa. Si Brandon ay lumaki sa isang abusive home. Tulad ni Bianca, pareho ang dinanas nitong trauma. Noong siya ay paslit pa lamang, nasaksihan nito ang kanyang ama na may hawak na kutsilyo na nakatutok sa leeg ng kanyang ina. Matapos ang pag-aaway ng kanyang mga magulang, nakulong ang kanyang ama. Ngunit hindi rin nagtagal, sa ibang pagkakataon, humantong rin sa kulungan ng kanyang ina. Kaya naman sa isang bahay ampunan na lumaki si Brandon. Ikwinento nito kay Bianca ang mga trauma na kanyang pinagdaanan noong kabataan, dahilan upang mag-open up rin ng dalaga sa kanya. Si Brandon ay isang maginoo at magalang online at may pagka-nerdy. Mahilig ito sa anime at fitness at nakatira malapit lamang din sa area ni Bianca. Hindi nagtagal, nabuo ang kanilang pagkakaibigan. Hanggang sa alukin ni Brandon si Bianca na makipagkita ng personal. Ilang beses rin na nagtagpo ang dalawa at minsan pa ay nagpupunta ang mga ito sa tahanan ng bawat isa. Para sa pamilya ni Bianca, si Brandon ay isang very nice and trustworthy guy. Masaya ang mga ito para kay Bianca dahil may taong gumagabay rito. Gayunpaman, hindi malinaw kung ano ang status ng dalawa. Ayon sa family and friends ni Bianca, hindi ito interesado sa isang seryosong relasyon. Ang focus nito ay ang kanyang nalalapit na pag-aaral sa college. Isang kaibigan rin na nagsabi na ginagamit umano ni Brandon ng droga upang mag-take advantage kay Bianca. Bagamat kinalaunan, sinabi ng mga pulis na intimate ang relasyon ng dalawa base sa phone records ng mga ito. Gayunpaman, ang tiyak ay higit pa sa pagkakaibigan ng nais ni Brandon kay Bianca. Itinuturing niya ito bilang girlfriend. July 13, 2019, muling nagkita sina Bianca at Brandon upang manood ng concert ni Nicole Dolanganger, isang upcoming gothic folk singer. Ngunit hindi lamang silang dalawa ang a-attend sa concert dahil inimbitahan rin ni Bianca ang isa pang lalaking kaibigan na nakilala nito sa Discord, si Alex. Si Alex ay nagmula sa Jersey City at mas nakatatanda ito kay Bianca. Gayunpaman, kampante ang pamilya nito dahil kasama naman nito si Brandon sa araw na yon. Bandang 2:30 PM nang magpaalam si Bianca sa kanyang ina. Niyakap niya ito ng mahigpit at sinabihan ng I love you bago umalis. 7:30 PM nang mag-chat si Bianca kay Kim upang i-update ito. Ngunit lingid sa kaalaman nito, iyon na pala ang huling mensaheng matatanggap nito mula sa kanyang anak. Alas 7 ng umaga kinabukasan, nabulabog ang pamilya ni Bianca sa isang katok. Pagbukas ng pinto, naroon ang mga pulis upang maghatid ng isang masamang balita. Inilahad ng mga ito ang buong kaganapan ukol sa karumaldumal na sinapit ni Bianca sa kamay ng taong pinagkatiwalaan ng mga ito na si Brandon. Sa araw ng concert, sakto sa oras na dumating sa venue sina Bianca at Brandon. Masaya ang bawat isa at excited para sa gabing yun. Hanggang sa dumating si Alex, ang online friend ni Bianca. Doon na mabilis na nagbago ang mood ng mga ito. Ramdam ni Brandon na napunta kay Alex ang atensyon ni Bianca kaya naman hindi na ito mapakali. Ang buong akala nito ay masosolo at may enjoy nila ni Bianca ang event, subalit kabaliktaran nito ang nangyari. Hindi nito ikinatuwa ang pagsulpot doon ni Alex, lalo na ang pagiging malapit nito kay Bianca. Sa isang pagkakataon, saglit itong nag-CR upang kumalma.
Subalit pagbalik nito, doon na nito nakita na naghahalikan sina Alex at Bianca. Hindi nito matanggap ang nasaksihan. Nang matapos ang concert, nag-text si Bianca kay Alex. Ayon kay Bianca, palagay nito ay nakita sila ni Brandon na naghahalikan. Bandang 10 PM nang umalis sina Brandon at Bianca sa venue. Si Alex naman ay hiwalay na nagbiyahe sakay ng kanyang sariling sasakyan. 6 na oras ang drive pauwi sa Utica. Habang nagbabiyahe ay halatang masama ang mood ni Brandon. Sa isang text message, sinabi ni Bianca sa isang kaibigan na nahuli ito ni Brandon na nakikipaghalikan kay Alex kaya naman malamang ay nagalit ito. Maya-maya pa ay nagkaroon ng kumprontasyon ng dalawa at inilabas ni Brandon ang sama ng loob sa dalaga. Bagamat hindi nito binanggit ang tungkol sa kiss, kwinestyon naman nito si Bianca ukol sa kanilang relasyon. Ilang minuto ring nagkasagutan ng dalawa hanggang sa makatulog na si Bianca sa pagod sa may backseat. Ang hindi nito alam, noon ay iba na ang tumatakbo sa isip ni Brandon. Habang papalapit sa hometown ni Bianca, sa halip na dumiretso pa uwi, ipinark ni Brandon ang kanyang sasakyan sa dulo ng isang kalye. Halos 10 to 15 minutes na lamang ang layo sa bahay ni na Bianca. Dahil wala sa plano nitong iuwi si Bianca sa kanyang pamilya. Bagkus, kinuha nito ang kanyang cellphone at nag-share ng mga nakakakilabot na post sa social media. Isa rito ay ang katagang, "Here comes hell, it's redemption." Saka nito ipinatong ang kanyang cellphone sa harap ng dash nito at itinutok sa may backseat kung saan mapayapang natutulog si Bianca. Maya-maya pa, hinugot nito ang isang matalim na kitchen knife at saka pinindot ang record button sa kanyang cellphone. Ginising nito ang walang muwang na si Bianca at noon ay direkta nitong kinumpronta ukol sa halikan nila ni Alex. Inamin naman ito ng dalaga, kaya naman muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Batid ni Bianca na hindi siya mananalo sa kanilang pagtatalo kaya naman humiling ito na ihatid na lamang siya ni Brandon sa kanilang bahay. Subalit sa kasamaang palad, hindi na aabutin pa ng buhay si Bianca ng kanyang pamilya. Bandang alas 4 ng umaga, walang ano-ano ay itinarak ni Brandon ng kutsilyo sa leeg ni Bianca. Pinilit nitong lumaban subalit wala itong nagawa. Sa tindi ng tama, halos maputol na ang ulo ni Bianca. Pagkatapos kitilin ng buhay nito, iniwan niya ito sa backseat at saka gumawa ng bonfire upang sunugin ang katawan ni Bianca. Bagamat nagbagong isip nito. Sa halip, kumuha ito ng tarpaulin at itinakip sa bangkay ni Bianca habang pinapatugtog ang kantang Test Drive ng artist na si Joji at pinanood ang pagsikat ng araw. Ang kantang ito ay tungkol sa isang lumalabong relasyon kung saan ang singer ay umaasa sa isang long-term relationship subalit ayaw naman ng babae. Hanggang sa kinuna nito ng larawan ang wala ng buhay na si Bianca at saka ito ipinost sa iba't ibang social media platform. Sa isang caption nito sa Instagram, sinabi nito na "I'm sorry Bianca." Habang sa Discord naman, nilagyan niya ito ng caption na "Sorry, you're gonna have to find someone else to orbit." Sa isa pang post, ipinakita nito ang isang green tarp na nakatakip kay Bianca at ang kanyang dugoang kamay sa frame. Pagkatapos ay i-message nito ang ilan sa kanyang pamilya upang magpaalam. To replay this message, press 4. Hey Graham, it's Brandon. I hope I would be able to reach you. I guess I'm not able to, so I know this is going to come as kind of a surprise. At least to you it isn't to me. But I killed someone today. My girlfriend, well, she was supposed to be my girlfriend, but she cheated on me. And I just... Mabilis na nag-viral ang mga kalunos-lunos na larawang ito ni Bianca. Noong una ay inakala ng iba na hindi totoong mga pictures. Kahit ang mga malalapit na kaibigan at pamilya ni Bianca ay nakatanggap ng mga larawan nito. Nakumpirma lamang na totoo ito nang mag-post na ang kapatid ni Bianca sa Instagram at ipinaalam ang masaklap na trahedya. Iba't ibang tawag naman mula sa mga nakakita ng post ang natanggap ng mga pulis, pati na rin ang tawag na nagmula mismo kay Brandon. Kinontak nitong otoridad upang ipaalam ang kanilang lokasyon. Okay, what's your name? My name is Brandon. The victim is Bianca Michelle Devins.
Yeah. What are you wearing? It doesn't matter. Okay, well, I just want to talk to you, okay? Yeah, I know you want to. I know how your job works. You have to keep me on the line, but it's not happening, okay? Mabilis namang natukoy ng mga pulis ang kinaroroonan ni na Brandon at Bianca. Pagkarating ng mga ito sa crime scene, dinatnan ng mga ito ang isang tila eksena sa isang poetic love story. Sa harap ng mga pulis, sinaksak ni Brandon ang kanyang leeg at saka humiga sa ibabaw ng katawan ni Bianca. Nagawa pa nitong kumuha ng mga sunod-sunod na selfie habang kinikitilang sarili at naipost pa online ang isa sa mga ito. Habang isa namang note gamit ang spray paint na black ang natagpuan sa semento. Bahagi ito ng kanyang huling pamamaalam. Nakasaad rito ang katagang, "May you never forget me." Agad na isinugod ng mga pulis si Brandon sa ospital. Nakasurvive ito sa kanyang tangkang pagpapakamatay. Mula sa mga phone records at social media accounts ni na Bianca at Brandon, natukoy ng mga ito ang pinag-ugatan ng pagpaslang. Ang pagnanais ni Brandon na maangkin si Bianca. Samantala, mabilis na nagtrend sa internet ang hashtag na RIP Bianca. Nakatanggap naman ng kritisismo ang Instagram at iba pang social media companies dahil sa kabagalan nito na maalis ang mga larawan ni Bianca online. Kinalaunan, sinuspinde ng Instagram ang mga accounts na nag-upload ng pictures at binura ang mga ito. Subalit marami pa rin ang nakapag-screen record at screenshot nito. Marami rin ang nakisakay sa pagiging viral ng kamatayan ni Bianca upang humakot ng mga followers. Kapalit umano ng full video ng murder ni Bianca ang pag-follow sa kanilang page. Nagsulputan rin ng trolls na umatake sa pamilya ni Bianca. Nagsisend ang mga ito ng madugong larawan ni Bianca o kaya naman ay nangungutya at nagsasabi na nararapat lamang ang nangyari rito at sinisisi pa ito sa kanyang sinapit. Kahit ang bunsong kapatid ni Bianca ay nakakatanggap rin ng mga mensaheng ito, kaya naman marami sa mga ito ay tumigil na sa paggamit ng social media dahil sa bangungot na idinulot nito. Matapos makarecover, kinuha na naman ng pahayag si Brandon sa naging motibo nito ng pagpaslang. Huh? So why would you want to shake hands with the killer? Well, Brandon, I'll tell you what. It's okay, take your time. You can ask me and I can ask you, but so you would like to talk to me then? Yes? Yes? No? Sure. I have to get through this and then we can have a full conversation. Paulit-ulit nitong sinabi na hindi nito maalala ang mga detalye ng pangyayari dahil sa mental breakdown nito. Noong July 29, 2019, sinampahan na si Brandon ng kasong second-degree murder kung saan nag-plead ito ng not guilty. Kinalaunan, nag-plead na ito ng guilty bago pa man sumalang sa kanyang trial. April 2020, nakatakda ang kanyang trial, subalit ilang beses itong nakansela dahil sa COVID pandemic. Hanggang sa noong March 16, 2021, nasintensyahan nito ng 25 years na pagkakakulong. Sa kanyang hearing, nagpakita ito ng pagsisisi sa kanyang ginawang kasalanan. For almost 2 years now, I've sat in my cell and I've wondered what I'm going to say when it finally comes time for me to speak to the people that I've hurt. And it's never been enough. It's never been adequate. I felt to really convey my emotions and to apologize. How do you meaningfully apologize for doing something so horrible and so irreversible? And that's the worst part, is that I can't take it back. I want to. I wish I could. I would give my life in a heartbeat, Bianca, if I could. And I can't. Every day I wake up and I wonder how she would have spent that day if she were still here. Gayunpaman, mula sa mga ebidensya, malinaw na si Brandon ay isang disturbed individual. Sa kabila ng argumento na ang nangyari ay isang crime of passion, napag-alaman na pinaghandaan nitong lahat. Mula sa pagbili ng matalim na kutsilyo hanggang sa mga checklist na ginawa nito sa kanyang cellphone na plano nitong isakatuparan sa araw ng pagpaslang kay Bianca.
Isa rito ay ang pagpapalit ng kanyang Instagram bio upang i-display ang petsa ng kanyang kamatayan at paglalagay ng mga katagang, "Just know that I feel no pain now." Pati na rin ang pagpopost ng isang quote na nagsasabing, "This is your life and it's ending 1 minute at a time." Natuklasan rin ng mga investigador ang mga nakakabahalang search history nito online bago gawin ng murder. Inaalam nito kung saan ang lokasyon ng carotid artery, ang ugat na nagsusuplay ng dugo sa ulo at leeg, paano patayin ng isang tao, paano mag-livestream ng pagpatay, pati na rin ang general searches tungkol sa pananakal at pagbibigti. Nadiskubre rin ng mga ito ang daang-daang photos ni Bianca sa iba't ibang devices ni Brandon at ang mga activities nito ng pag-check araw-araw sa social media accounts ni Bianca. Na-recovery ng mga ito ang video ng aktong pagpatay ni Brandon kay Bianca. Inamin nito na inirecord niya ang krimen upang mabalikan at mapanood ang mga pangyayari. Malinaw na obses ito kay Bianca at hindi nito matanggap na sa ibang tao ito mapupunta. Samantala, 1 taon matapos ang trahedya, noong July 2021, nagsampa rin ang kaso ang pamilya Devins laban sa County Prosecutor's Office. Isa sa mga ito ang nagkalat ng intimate video recordings ng underage na si Bianca at ng killer nitong si Brandon mula sa cellphone mismo nito. Nakarating ang footage na ito hanggang sa national TV shows kabilang na ang 48 Hours. Ilang vloggers din ang napasahan ng mga videos. Kahit maagang lumisan sa mundo si Bianca, nag-iwan naman ito ng legacy. Isinulong ng kanyang pamilya ang Bianca's Law kung saan ang anumang social media platforms na kumikita ng 10 million at may 10,000 monthly users ay ire-require na magbuo ng software na magdidetect at mag-aalis ng mga violenteng content bago pa man ito mai-upload. Naglunsad rin ng mga ito ng Bianca Devins Memorial Scholarship Fund para sa mga estudyante na nais kumuha ng psychology at counseling degrees, bagay na hindi na nagawa pa ni Bianca sa kanyang buhay. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.